Kumusta mga ka-graphics? Graphic design ideas nga po pala. At sa video pong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano po gamitin si Perspective Crop Tool ng Adobe Photoshop. At sana po ay mag-like at mag-share po kayo sa aking YouTube channel po. Pindutin nyo lang po yung notification bell for more graphic tutorials po na para po sa inyo. Maraming salamat po. So, pag-aaralan po natin ngayon ay si Perspective Crop Tool. Ang ibig sabihin po ng perspective yung mga design na ganito po. So, parang naka-perspective siya. Hindi siya talagang yung sa pananaw mo, sa harap mo ay hindi siya talagang nakaharap sa'yo. So meron tayong tinatawag dito nga perspective crop tool. So, punta po tayo rito. Left click po. Tapos, pagkatapos po, left click natin yan. Tapos, right click. Makikita po natin si perspective tool. Perspective crop tool. So, i-click po natin si perspective crop tool. So, ito na po ang ating cursor. Nakikita po natin na naka-perspective crop tool siya. So, halimbawa po, i-apply natin si perspective crop tool. So, dito sa taas po, makikita natin wala pa siyang width, wala pa siyang height, at wala pang resolution. Okay po. So, mamaya lalagyan po natin yan. So, ang gagawin muna po natin ngayon ay gagawa po tayo ng perspective niya na hindi muna natin lalagyan dito ng width, height, tsaka resolution. Okay. Susubukan po natin ha. So, punta lang po tayo rito. Left click. Ayan po. Pagkatapos po dito ulit, left click. Ayan, dito naman po, left click. At dito po ay left click din. Ayan po. So, pagka makikita nyo po na okay na siya, nakakabit na siya lahat, punta lang po tayo sa check at ating pong i-left click po. Subukan po natin. So, ito po ang naging resulta ng ating cropping. So, kanina perspective siya, ngayon naging equal na siya sa ating paningin. Okay po. So, para makabalik po tayo dun sa original image po natin, i-press nyo lang po ang control sa keyboard, tapos Z as in zebra. Control Z as in zebra. Ayan po. Nakabalik na po tayo sa ating original image. So, ngayon naman po ay lalagyan po natin siya ng width at height tsaka resolution. So, halimbawa po, yung width po natin ay lagyan po natin ng 500 pixel. At dito naman po sa height niya ay lalagyan po natin halimbawa ng 800 pixel px. Tapos halimbawa yung resolution po ilagyan po natin halimbawa ng 72. Ayan po. So, dito po is naka-pixel per inch siya. Ayan po, pixel per inch ating lagay natin. So, susubukan po natin ha. Click po natin rito. Left click. Dito ulit left click. Para makita natin kung gaano siya kalaki sa width height niya. Left click po dito. Tsaka left click po natin dito. Left click. Ayan po. So, punta po tayo rito sa check. Subukan po natin i-check by clicking left click again. So, ito na po ang resulta ng ating crop nga image. Base po ito sa width na 500 pixel tsaka height na 800 pixel sa resolution na 72 pixel. Okay po. So, balik po tayo sa original image by pressing again Ctrl Z. Ctrl Z. Ayan po.
So, halimbawa po, maglagay na naman ulit tayo ng ibang sizes. Halimbawa, sa width po, ilagyan po natin siya ng halimbawa po is 700. Okay po. Tapos dito, lagyan natin ng halimbawa 900 pixel. Type lang po natin sa ating keyboard 900. Tapos lagyan natin ng 72 resolution. So, subukan natin ha. Punta po tayo rito, tapos left click nyo lang ulit. Tapos left click ulit dito. Left click ulit po, mga ka-graphics, tsaka dito po mga ka-graphics, left click. So, pagkatapos po, subukan po natin i-check by pressing left click again. So, ito po ang resulta ng kanyang width na 700 pixel, tsaka height na 900 pixel. So, resolution na 72 resolution niya na pixel per inch. Okay po, so nasa sa inyo na po sa mga ka-graphics kung anong sizes ang gusto nyo para sa inyong perspective crop tool. Okay po. Maaaring ilagay nyo po rito kung ano ang gusto nyo required na sizes niya. Tsaka resolution. Ayun po. So, punta naman po tayo rito sa front image. Yung front image po ay yung front niya. So, subukan natin na kung halimbawa i-click natin ang front image, so makikita natin magkakaroon siya ng kanyang sizes mismo. So, halimbawa i-click po natin to by pressing left click. So, left click. Ayun. Front image niya yan. Left click. 700 by 900. So, halimbawa po ha, Control Z natin ulit. Ayan. So, front image ulit natin ha. So, nagkakaroon siya ng na-click natin tong front image na to, nagkaroon siya ng kanya talagang sizes. 824 pixel, tapos yung height niya 672 pixel, resolution 72. So, susubukan po natin ha. So, punta po tayo dito, tapos left click natin. Left click ulit. Okay po. Susubukan po natin i-check dito by pressing left click kung anong sizes ang kanyang ipapakita sa atin. Front view. Ito po ang nangyari. So, ang ibig sabihin po pala ng front image na na-click natin, halimbawa balik natin ng Ctrl Z, ay ito po talaga ang front image niya. Simula po rito, simula dito, hanggang dito po, tapos dito. Ito po yung talaga yung front image niya na sizes. Ito po. Which is ito po ang binigay sa atin nang makrap natin siya. Naging front image niya ganito kalaki. So, i-cancel po natin to ha. Hindi natin siya yan. So, ganyan po ang nangyari sa kanya. Okay? So, halimbawa po naman din ay dito po tayo sa clear. So, ibig sabihin po nitong clear ay i-clear po natin lahat ng nakasulat dito, resolution, height, width. I-clear po natin siya by pressing left click clear. Ayan po, napansin nyo po nung na-press natin yung clear, nawala na po yung resolution, height, at width. Ngunit po, pwede pa rin po kayo mag-crop. Halimbawa, subukan po natin mag-crop ha. Left click po rito. Click po rito. Click ulit dito. Left click. Dito. Tapos subukan mo natin i-check by pressing left click. So, nakita po natin na parang binigay niya sa atin yung image na saktong-sakto lang talaga sa front na paningin natin. Ayan po. So, kung ako, halimbawa kung ako magka-crop ng perspective,
pwede ko rin gamitin yung naka-clear na siya. Tapos ako na lang yung kakrap ng walang weight, tsaka height, tsaka resolution. So, halimbawa, ibalik natin sa Ctrl Z sa original image niya. Halimbawa dito. So, pwede mong i-crop siya kahit walang weight, height, tsaka resolution. Siguro, kung pwede ka maglagay ng resolution, lagay mo 72, enter, tapos pwede ka na rin mag-crop. Halimbawa po ha, crop natin. Left click lang. Ayan. So, nakikita natin, binibigay niya talaga yung parang saktong front view ng ating na-crop na naka-perspective na image. Okay po. So, dito naman po, balik po natin ulit ha. Ctrl Z po tayo. So, dito naman po sa grid, nasa sa inyo kung i-show nyo yung grid o hindi. Halimbawa, pagka show grid ka, no show grid, hindi mo na-check. Pagka i-click mo dito yan, left click, hindi ka makakita ng mga grid. Wala pong grid nga nakikita. Okay po. So, halimbawa naman po kung dali na po ha. Kasi pindot ko po. Ayan. So, halimbawa naman po maglagay tayo ng check dito sa show grid. Check natin ulit ha. Left click lang din po dito. Left click po dito. Pag ganyan po natin, nakakakita po tayo ng mga grid niya. Okay po. Yung mga guhit-guhit niya, pag ganyan natin, ayun po, may grid siya. Itong ganito po. Ito po yung grid niya. So, parang indicator siya kung gaano kalaki o parang indicator siya na ituwid natin or ipantay natin ang ating pagka-crop. So, halimbawa dito, click po natin. Ayan po. So, makikita po natin, mayroon po siyang grid. Okay po? So, balik po tayo dito sa Move Tool. Cancel po natin to. Ayan po. Tapos balik tayo sa Move Tool. So, mga ka-graphics, hanggang dito na lang ating tutorial. Sana po ay may natutunan kayo. Kahit konti lang po ng perspective crop tool. At ito po ay napakahalaga, lalong-lalo na po kung kayo po ay nag-graphic designer rin po. Kahit kayo ay baguhan lang o medyo matagal-tagal na, mga 1 taon, 2 taon, magkagamit nyo rin po itong si perspective crop tool. Kasi po may mga designs po tayo na in the future na masasalubong na kailangan talagang gamitin si crop tool. Kaya maraming salamat po sa inyo mga ka-graphics. Hanggang dito na lang po at sana po ay palagi tayong magpasalamat din sa Diyos na nasa itaas dahil kahit papano ay nagkaroon po tayo ng ating skills. So sana po ay mag-like at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Maraming salamat po mga ka-graphics. Ingat po kayo.